What if mahina akong tao, nagpakamatay ako dahil sa kahihiyan na ginawa mo? Ito pala ang nag-viral ngayon na post ng OFW vlogger na natagpo ang wala ng buhay sa kanyang silid sa Riyadh, Saudi Arabia noong June 6 ng kasalukuyan, na hinihinalang nagpakatiwakal, dulot umano ng depresyon at pamamahiya di umano ng isang vlogger. Sa isang social media post nitong ating kabayan, tila sobra itong nasaktan sa ginawa ng vlogger dahil pati kanyang magulang ay naapektuhan at nahila na rin sa kahihiyan. Sa post ni Lusamat, isinalaysay niya ang kanyang panig dahil sa hindi di umano pagiging patas ng vlogger. Detalyado niyang sinagot ang mga paratang na binato sa kanya tulad di umano sa pagdispalko ng 100k riyal, pag-alis sa kumpanya at sa hindi di umano pagbayad sa mga supplier at iba pang mga isyu na mababasa natin dito sa mensahe na ipinadala sa isang vlogger na kanya naman isinapubliko. Sa Facebook post ni Lusamat noong May 12, 2025, ayon dito, lahat ng sasabihin ko yung pawang totoo lamang, walang dagdag at walang bawas in the name of God. Nang nalipat ako sa bago kong trabaho, sobrang saya ko dahil gustong gusto ko talaga ang passion ko about flowers at nasabi ko sa sarili ko na baka dito na ako tatagal sa work na ito. Bago naging 2025 New Year, nilipat nila ang name ko sa kanilang kumpanya which is I approve. Tinulungan nila ako na maayos para makapagtrabaho ng maayos sa kanilang kumpanya. Yung 40k na yun ay ang binayad nila sa dati kong kumpanya para makapagtrabaho ng maayos at matransfer nila ako under their name. At nandito mismo sa akin yung papilis na pinirmahan nila. About sa issue na may kinuha daw akong pera na 100k at mga flowers sa delivery company na di ko daw binayaran, ito po ay malaking kasinungalingan. Paano ako makakuha ng pera kung walang approval ng accounting namin? Hindi ako ang nag-order ng flower ng company namin dahil ibang tao ang nakatuka sa pag-order ng flowers. Very impossible na ako ang humawak ng ATM dahil may accounting nga kami. Ano pala silbi ng accounting namin kung di sila ang humawak ng pera at ATM? Sana pinahuli nila ako noong nandyan pa ako kung may kinuha akong pera. Ikaw ba, nawawalan ka ng malaking halaga na pera, di mo kung kumprontahin tauhan mo? About sa accommodation, lahat kami iba-iba ang tirahan. Ito ang sabi ng amo namin. Choose your place na komportable ka pero yung medyo malapit lang at magdagdag kami ng bayad sa kwarto mo. About sa paglalandi ko, sa inyo mismo galing, after my work naglalandi ako. Maliwanag pa sa sikat ng araw. At ito pala ang naging dahilan mga kababayan kung bakit umalis si Lusamat sa flower shop. Lumalabas kasi sa kanyang mensahe na tila parang naabuso ang kanyang oras at halos siya na pala ang gumagawa at di binabayaran ang kanyang overtime. Ayon kasi sa kanya, sa ilang buwan kong nag-work sa kanila ay give my 100% sa mga design work ko to make them satisfied and happy. Kasi sinabi ko nga I will give my best pero sa katagalan napagod din ako dahil pag may event ako ang always gumagawa, especially sa mga kasal ako lahat. Minsan natatapos ako madaling araw na pag may kailangan i-design that day, kailangan ko gawin kasi pipicturan at ipapadala sa advertising company ang mga picture. Ako din ang pumupunta sa warehouse para mag-prepare ng flowers para sa event like wedding decor. Tinatanong ko sarili ko, bakit ang mga ka-workmate ko after work nila nakakauwi sila agad? Samantalang ako minsan nasa bahay pa ng client gumagawa hanggang matapos. Actually okay lang naman sa akin kasi love ko ang work ko, pero dapat paglampas na sa oras dapat ibigay din ang overtime. Yun lang naman ang hinihingi ko at dagdagang kaunti ang sahod ko. Kasi parang ako lahat, hindi ko na nga binibilang ang pag-upload ko sa TikTok account ko which is free advertising na sa kanila. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ako umalis o tumakas na walang pasabi dahil may proof ako na before ako umalis may resignation akong pinadala. Na ayon dito sa post, your resignation is accepted but you need to contact our company para sa ginastos namin. Sagot naman ni Lusamat, it's okay sir, I will never run about that. I will find another cafe and we gonna pay you. Ito umano ang kanilang usapan at kaya daw niya itong patunayan. Dagdag pa sa mensahe ni Lusamat, alam ko din natin bansa ito. Nagtatrabaho lang tayo dito. Pero para saan tayo nagtatrabaho? Diba para sa pamilya natin? At kung alam na natin sa sarili natin na parang sobra na at hindi na tama, kailangan natin magsalita, hindi pwedeng okay lang. Kasi pag nakikita nila parang wala lang sa'yo, gagawin at gagawin nila paulit-ulit. Ang sinabi ko dito, minsan kailangan din natin i-fight ang rights natin kapag nasa tama. Huwag tayo mapanghusga, lalo na pareha tayong OFW dito. Alam natin kung paano nila tayo tratuhin. Huwag tayo maging one-sided. Sana inalam nyo ang both side. Wala tayo sa posisyon ng isang tao para husgahan dahil di natin alam
ang buong istorya. Sa post ni Lusamat, na-mention nito ang isang vlogger na di umano'y nagbigay ng kahihiyan sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, na-surprise ako nung tumawag ang mother ko. Kasi sabi ng mama ko, bayaw ka pala ng uncle ko. Gamitin, itama ang pagiging influence mo. Kasi sobrang mali ang ginawa mo. Di mo man lang kinuha ang side ko para maging patas ka. Naintindihan kita para i-content mo ko at dudumugin ng tao ang page mo. What if mahina akong tao, nagpakamatay ako dahil sa kahihiyan na ginawa mo? Mabuti nga ako to, what if ibang tao? What if may nangyari kay mama ko at papa ko sa Pinas dahil sobrang kahihiyan ang ginawa mo sa pamilya ko? Pinalabas mo akong magnanakaw, okay lang. Pero naapektuhan ako nung tumawag ang mama ko, sobrang sakit na makita ang nanay ko na umiiyak dahil sa sobrang kahihiyan. Sana naging patas dahil minsan wala akong binanggit na masama tungkol sa'yo. Lahat ng binanggit ko dito kaya kong patunayan. Ito ang madamdamin at emosyonal na mensahe ni Lusamat para sa mga taong mapanghusga. Dahil sa paninira ng isang content creator na sikat. May problema itong si Kabayan na nagpakamatay pero ikinalat at binulgar niya sa social media. Hindi nakayanan yung kahihiyan na ginawa ng isang content creator. Itong content creator na ito mahilig manira. Basta nag-viral ang isang content na isang kapwa niya content creator, kanyang kinokontent para lang sa views, para lang kumita ng pera. Lahat na lang inaaway niya. Almost content creator dito sa Saudi Arabia, inaaway niya. Ginagawa niya ng content. Ay siya daw, akala mo kung sinong magaling. Ang katuwiran niya, tinatama daw niya ang kunting pagkakamali ng isang content creator. Pero hindi tama yung ginagawa mo na tama. Dahil nanlalait ka, isa na ako doon. Talagang siniraan mo ng husto. Grabe yung ginawa mo sa akin, pero pinasadyos ko na lang. Dahil alam ko, may karma na kapalit. Hindi lang ako, lahat ng mga kaibigan kong content creator, ganun din ang ginagawa mo. Sinisiraan mo kung anong ginagawa mo. Ngayon, dahil sa ginawa mo, paninira mo, hindi na kaya na ng isang kapwa mo content creator kaya nagpakamatay. Sana makonsensya ka, habang buhay kang makonsensya. Dapat sa'yo, tinitik down yung page mo dahil wala ka nang ginawa kundi manira, manlait ng kapwa mo content creator. May isang sikat na vlogger. Ang content nito, mga namamahiya ng ibang content creator. Marami siyang page. Pero may isang account siya lagi niyang ginagamit para manira ng ibang content creator or mga kababayan natin na nagkakamali. Sinasabi niya concern lang daw siya para itama ang mali. Pero kung talagang concern ka, pwede mo naman i-message ang tao. Pero ang ginagawa nito, kino-content niya. Lalo niyang pinapahiya. Ganyan kasi for the views and for the likes and syempre for the money. Kilalang kilala ko na yung style nito. Halos lahat ng vlogger, inaaway niya or kino-content niya. Yan ang gustong gusto niya eh. Kung mas maraming basher, mas maraming pera. Yan ang tindi mo. Dahil sa pag-content mo sa mga ganyan, hindi na nakayanan ng kabayan natin. Matinding depresyon ang ginawa mo. Ito yung personal Facebook ni Sir Losmat. Tignan nyo yung mga post niya, Masters. Oh. Ikaw na bahala sa pamilya ko, Lord. Lord, pagod na ako. Sobrang hindi ko na kaya. Sana yung vlogger na yon, sana makonsensya ka sa ginawa mo. Itigil mo na kasi yung ganyang content. Hindi lahat ng tao kasing kapal ng apog mo. Pustang ina ka talaga eh. May babalik mo pa ba yung buhay ni Sir Losmat? Ito for sure maraming magtatanong kung sino. Pero Masters, hindi ko sasabihin dahil halos lahat naman kilala nyo na siya. Nakakatuwa pa nga to eh. Ang tawag niya sa sarili niya, Pogi. Putik. Tumingin ka na ba sa salamin? Walang Pogi doon. And sa mga magtatanong pala, hindi ko na mahanap yung ginawang content ni Pogi sa ating Sir Losmat. Pero for the context, dahil nag-search ako, may nag-repost na nito. May nagpadala ng sulat, tapos binabasa ni Pogi. Tapos kinontent na niya. Hindi mo pa nga confirm kung talagang nangyari yan. Malay mo, galit lang yung taong sumulat sa'yo. Ayan, na-depress na yung tao. Sana lamunin ka ng konsensya mo. And sa family ni Sir Losmat, may deepest condolences po ulit. Nakikita ko yung mga response, no? Sa halip na maghingi ng dispensa, nananakot pa. May mga vloggers talaga tayo na parang masaya sila na nakasira sila ng buhay ng may buhay. No? Whether we like it or not, regardless man yan, kung totoo man ang aligasyon o hindi, it's beyond na yan. Hindi na natin dapat hinahalungkat pa. Kasi bakit personal na buhay yun eh, di ba? Nagagalit ngayon siya, tinutulig siya ng mga natin, ito, OFWs, ganito. Nagagalit siya.
Kasi binabalikan siya. Sigurado nakakatulog ba siya? May nagtatanong pala kagabi sa akin. Doon ako sa Jeddah kanina. May nagtatanong, Sir DJ, do you think kasalanan kaya ni Juan ang pagkamatay ng itong nagbigti? Ano ba gusto niyong sagot? Base naman doon kasi sa kanilang conversation, dalawa, at saka itong isa naman, nagpo-post talaga itong nagbigti talaga doon ng yun nga, kinitilang kanyang buhay. May mga hinanakit siya kay Juan. O hindi nagiging accessories to the crime yun si Juan. Na isa siya sa mga naging rason. Isa siya sa mga naging rason kasi na-depress nga. Depression nga di ba? Bakit mo di-depress pang tao doon? At saka ano bang ang triggering factor noon? Hindi mo pa dahil doon sa paninira ni Juan sa kanya, in-expose siya ni Juan, na dapat hindi na dapat ginagawa ni Juan. Sobra yung ginawa mo sa kaibigan namin. Sobrang depression yung nangyari sa kanya, anxiety, sirang-sira siya sa buong pamilya niya, sa mga tao na wala ka namang ebidensya. Grabe ka. 1TV. Kapwa ka namin vlogger. Pero kung wala kang talagang ebidensya na paninira sa kaibigan namin na si Losamat, hindi mo dapat ginawa yan. Hindi mo alam kung ano yung epekto sa tao. Kahit sinong tao, napaka-strong. Kahit sinong taong napakalakas. Pero pag may pinagdadaanan na ganyan, grabe ka. Nang dahil sa post mo, makonsensya ka naman. 1TV, makonsensya ka sa ginawa mo. Nagpakamatay yung kaibigan namin. May 29, nag-chat yung kaibigan namin na bababa dito ng Jeddah kasi stress na, depressed na. Ibinubuk namin siya ng ticket papunta dito. Nung inaas namin yung passport, kaya pala hindi na siya nagbibigay ng passport. Ganyan na pala yung nangyari. 1TV, makonsensya ka sana sa ginawa mo sa kaibigan namin. Wala kang awa. Sana matuto ka sa ginawa mo dahil sa mga paninira mo, sa mga vlogger dito sa Saudi Arabia at kahit sinong vlogger na mga sinisiraan mo, hindi mo alam kung ano yung epekto na to sa kanila. Nagpakamatay yung kaibigan namin. Walang niya ka. Makonsensya ka sana. Makonsensya sa mga ginagawa mo.